Actually, napakarami nating na-live ngayong araw kasi marami talagang mga balita na kailangan nating mabigyan ng paliwanag, komentaryo. Pero itong bagay na 'to, maganda pag-usapan natin 'to ngayon. Itong tungkol kay Tulfo, ah, itong, di umano'y plano ni Tulfo na tumakbong pangulo sa 2028. Ano bang ano ba tingin natin? Ano bang estratehiya ni Tulfo? Ha? Kung tatakbo siyang pangulo sa 2028. O yan ang pag-usapan natin, ano? Okay, so mga kabunyog, ito pag-usapan natin si Tulfo. Ang tinutukoy kong Tulfo, kasi ano yan eh, ah, ah, apat na Tulfo yan. Panglima yung babaeng Tulfo. Pero yung nagpo-programa ng mga isumbong mo kay Tulfo, yung mga ganong style ng programa, itong si Rapi Tulfo na ngayon ay senador, si Erwin Tulfo na ngayon ay kongresista, si Mun Tulfo na kolumnista, si Bitag, si Ben Tulfo na may programa rin sa social media at sa TV. Anyway, itong tinutukoy nating Tulfo na nag-aambisyon na hindi pa naman nagdideklara nag-aambisyon. Pero lumalabas ang kanyang pangalan sa mga survey na isa raw ito sa mga seryosong posibleng magpangulo. Tatlo yan eh. Itong si Tulfo, si Sara Duterte at si Leni Robredo. Yan yung tatlong nangungunang contender sa pagkapangulo. Dati, ang lumalamang sa mga survey ay si Sara Duterte, pero ngayon may mga survey na ang lumalamang na itong si Tulfo eh. Ngayon, ano bang estratehiya ni Tulfo? Kung titingnan natin mga kabunyog, mga kababayan, ang style ni Tulfo, ang ginagawa ni Tulfo, una, hindi siya sumasawsaw sa mga issue na may tatamaan siya. Halimbawa, yung issue ng mga chatcha na yan, People's Initiative, confidential funds, di ba? Mga matitinding issue yan, pero hindi siya nakikialam diyan sa mga issue na yan. Hindi yan yung issue na kanyang binibigyan ng atensyon. Halimbawa, yung Maharlika, hindi mo makita si Tulfo kinuntra yan. Yung confidential funds ni Sara, hindi rin siya masyadong nag-touch niyan. Hindi siya masyadong nag-touch niyan. Itong tungkol sa People's Initiative at Chacha, hindi rin siya masyadong nag-touch diyan. Ang ICC, hindi rin. Napansin nyo, hindi siya masyadong nagtatat sa mga issues na yan eh. So anong ibig sabihin niyan? Anong ibig sabihin niyan mga kabunyog, mga kababayan? Bakit hindi siya nagtatats ng mga issue ng Maharlika, ng issue ng confidential funds, sa issue ng People's Initiative at Chacha, sa issue ng ICC? Kahit nga yung China, hindi masyado siyang nakikialam dyan eh. Hindi yan yung mga issue na inaano niya eh. Bakit mga kabunyog? Bakit ganun ang style ni Tulfo? Sabi ni Nestor Escalante, playing safe. Playing safe. Medyo malapit-lapit yan. Medyo malapit-lapit yung sagot na yan. Kabunyog Nestor Escalante. Sino ba kasi ang involved? Sino ba ang involved sa issue ng Maharlika? Pag nagposisyon ka sa Maharlika issue, kakalabanin mo ang Maharlika, ay kalaban mo ang Romualdez at Marcos. Kalaban mo ang administrasyon. Pag pumosisyon ka naman sa issue ng confidential funds, yan ang ginawa mong tinudo mong tinitira mo, tinitira ni Tulfo, halimbawa confidential funds, kalaban niya naman dyan si Sara Duterte at ang mga Duterte. Pag inisyu niya yung People's Initiative Chacha, kalaban niya na naman dyan si Romualdez at si Marcos. Pag inisyu niya yung ICC, anong gagawin niya? Kakampihan niya na papasukin ng ICC? Kalaban niya dyan ng Duterte. Nakikita nyo? Nakikita nyo, mga kabunyog? Anong style niya? Win-win solution. Playing safe. Kumbaga, nakikita nyo? Alam niya kasi ang Marcos maraming supporters.
Alam niya ang Duterte maraming supporters. Masyadong polarized ang politika sa ating bansa. Pwedeng maka-Marcos ka, pwedeng maka-Duterte ka. Ngayon, pag tinira mo si Marcos, yung Maharlika, tinira mo yan, tinira mo yung People's Initiative at Chacha, makakalaban mo yung mga supporters ng Marcos at ni Romualdez. Pag tinira mo naman ang confidential funds, makakalaban mo naman ang mga supporters ni Sara. Pagkat sinuportahan mo ang pag-cooperate sa ICC, magsasalita ka sa issue ng ICC, kalaban mo naman ang Duterte. Makakalaban mo ang mga supporters ng Duterte. So kumbaga si Tolpo, pag mga ganyang issue na, ayaw niyang hindi siya masyadong tatampok yan. Hindi yan yung mga issue na papasukan niya. Kung pinapasukan niyang issue, anong napansin yung mga issue pinasukan niya? Anong mga ahensya ang tinitira niya sa Senado? Tinitira niya ang DNR, tinitira niya ang DOLE, tinitira niya ang PCSO. O yan, 'di ba? Tinira niya tinira niya ang PCSO yung mga di umano'y manipulado ang pagluto, yung pagbulan ng loto. O, tinira niya yan. Tinira niya rin ang DNR, yung pag-travel ni Tony Loizaga sa Tony Yulo Loizaga, yung magastos na mga biyahe. Tinira niya din ang DOLE na hindi raw nasusunod ang mga batas tungkol sa labor. Tinira niya rin si Galvez, itong lately si Galvez tungkol dun sa mga surrenderies na pinagkakapirahan daw ng mga corrupt na officials ng PNP, ng AFP. Yan yung mga niya, pero pagdating kay Romualdez at kay Marcos, pagdating kay Duterte, hands off siya diyan. Ayaw niya ng mga issue na yan. 'Di ba? Kay Kibuloy, hands off din siya. Ayaw niyang magalit sa kanya yung mga supporters ng Marcos at Romualdez. Ayaw niya ring magalit sa kanya ang supporters ng Duterte. Ano nga siya playing safe. Playing safe. 'Di ba? Napansin niyo? Ang importante sa kanya, ma-maintain niya yung kanyang popularity, ma-maintain niya na wala siyang kalaban hanggang 2028. Hindi niya kalaban ang Marcos, Romualdez, hindi niya kalaban ang Duterte. Kasi pag kinalaban niya ang Marcos, Romualdez, uungkatin ang kanyang mga baho. Pag kinalaban niya rin ang Duterte, uungkatin na rin ang kanyang baho niyan. So hindi muna, kasi pagkalaban niya lang naman DNR, pagkalaban niya naman DOLE, pagkalaban niya naman DND, ano lang yan, mga ahensya ng gobyerno lang yan, kayang-kaya niya yan. Yan na rin naman ang tinitira niya sa isumbong mo kay Tulfo at Rafi Tulfo in action, di ba? Kaya, ganyan, Kaya, makikita nyo, yung mga importanteng isyong pambayan, yung mga importanteng isyong pambayan na issue ng China, confidential funds, Maharlika, People's Initiative, Chacha, ICC, wala. Silensyo dyan si Tulfo. Yan. Mga kabunyog, napansin niyo ba? Kasi para sa kanya, focus siya sa 2028. Focus siya, yun ang direksyon niya 2028. Dapat walang bibira sa kanya. Walang maghahalungkat ng baho niya. Walang mag-aatake sa kanya. Siya ang mag-aatake, hindi siya yung aatakihin. Di ba? Paano naman siya aatakihin ng DNR? Paano naman siya aatakihin ng DOLE? Paano naman siya aatakihin ng PCSO? Ay mga ahensya lang yan ng gobyerno. Pero pag inatake niya na si Sara, inatake niya na si Romualdez o si Marcos, alam niya, re-resmakan siya dyan. Yan yung kumbaga si Tulfo, pinipreserve niya yung kanyang lakas hanggang 2028. Small time lang, kaya niya, tama ka ni Kaislab. Ano yan kailangang ma-maintain niya kasi na wala siyang masyadong kaaway. Wala siyang masyadong kaaway pero malakas ang projection niya. Di ba? Hindi yan tulad ni hindi yan tulad ni Risa Hontiveros, tumitira talaga. Hindi o kaya ni Laila de Lima, hindi.
Ganyan mga kabunyog ang style ni Tulfo. Yan ang estratehiya niya eh. Oh. Kasi, alam nyo, may nag-a-advise din yan sa akin eh. May nag-a-advise din yan sa akin. Inso, ha? Para maraming botong makuha yung bunyog party list, huwag mong titirahin si Marcos. Huwag mo rin titirahin si Duterte para makakuha ka pa ng boto. Yung mga supporters ni Duterte, makakakuha ka sa kanila ng boto. Huwag mong titirahin si Marcos kasi makakakuha ka pa doon ng boto eh. Alam nyo, mayroong na-advise sa akin na ganyan. Parang style Tulfo. Ha? Ano sa tingin nyo? Ganun daw dapat ang gawin ko eh. Huwag daw akong titira sa kay Marcos. Huwag din akong titira kay Duterte. Yung mga ano lang, corruption sa gobyerno. Huwag daw, ang mga ano, tama yung style daw ni Tulfo eh. O tirahin ko na lang daw yung ano, DOJ, o si Rimulya. Tirahin daw yung ano, yung mga Dole, o mga style Tulfo nga eh. O, wag ko na daw yung ano, wag ko na daw si Marcos kasi marami yan supporters eh. Wag ko na rin daw tirahin si Duterte kasi marami yan supporters. O, hindi raw ako mananalong party list o ang bunyog kung ganyan. Ha? O, anong masasabi nyo? Sundin ko kaya yan mga kabunyog? Anong tingin nyo? Dapat ko bang sundin ng ganong advice? Gayahin ko si Tulfo? Ha? Anong tingin? Ha? Inom nga muna ako ng tubig. O. Ganun ba ang ano? Dapat daw ano eh, ang tirahin ko lang yung mga ahensya ng gobyerno. Wag daw si Marcos, wag si Duterte. Para yung supporters ng Duterte makakuha pa ako doon. O ang bunyog kung tumakbo sa party list. Oh, yung mga supporters naman ng Marcos makakuha pa rin doon. Kumbaga ano lang, wala kang titirahin, wala kang kalaban. Eh, yun daw ang magpapanalo eh. Tingnan nyo daw si Tulfo. Ano sa tingin nyo? Kasi ganun daw dapat ang style ko eh. Ano lang, neutral lang. Wag mong titirahin yung mga malalakas. Kasi may mga supporters yan, may followers yan. Hindi na raw ako makakakuha ng boto sa mga supporters ni Duterte. Yun namang supporters ni Marcos, hindi rin sa akin boboto. O, sa bunyog, sa party list ha. O. ha? Kaya lang mga kabunyog, ayaw ko ng ganyan. Sa totoo lang. Ayaw ko ng ganyan. Ha? Hindi naman ako naghahangad na ano eh. Kung mahirap din yung wala kang pinapanindigan. Wala. Hindi po ganyan si Attorney Enzo Recto. Sorry. Hindi po ganyan si Attorney Ricky Tumutorgo. Di bali ng kunti lang ang makuha ang boto ng bunyog. Basta kung ano yung pinaniniwalaan natin, paninindigan natin, tama, para sa bayan, wala. At tayo naman di ba? Kung mabuti naman yung ginagawa ni Marcos, sinusuportahan naman natin, di ba? Napapansin nyo naman. oh, mas marami pa rin nag-a-advise sa atin na panatilihin daw natin yung kung ano tayo. Sabi ni Abala Juby, kami bubuto sa iyo, attorney. Wag mo nang gayahin yan. Ayan. Pero nakita nyo, napansin nyo, ganun ang style ni Tulfo, ano? Ganun ang style ni Tulfo eh. Pag nagsalita siya, tingnan nyo, minura niya nga yung minura niya si Galvez eh. Hindi naman minura, pinagsabihan na corrupt ka, corrupt. Sinagot din siya ni Galvez eh. Huwag mo kaming sabihin na corrupt. Yung si Yulo, tinira niya yon yung sa DNR. Ganun si Tulfo eh. Pero hindi niya titirahin si Duterte. Hindi niya titirahin si Marcos. Si Kibuloy, hindi niya nga kaya eh. Magbabago na ba tayo ng style? Gayahin na ba natin ang mga ganyan? Na wag daw tayong marami daw kasi akong tinitira ko daw si Marcos. Sabi nung isang nanonood, bakit mo kasi tinitira si BBM? Huwag mong tirahin. Ayaw na namin sa'yo kapag ganyan ka. Kasi mayroong mga nanonood din sa atin ng mga supporters ng Marcos eh. Nung mapanood niyang tinitira natin si Marcos, kinukomentaryuhan natin, nagalit.
nagalit. Mayroon naman nanonood. Bakit na lang, lagi na lang ba si Duterte ang tinitira mo? Oh, mayroon naman ganun nagre-react. Eh wala akong magagawa eh. Anong gagawin ko? Pupurihin ko ang mali? Hindi po tayo ganun. Hindi po tayo ganun. Sa atin, pag tama, pupurihin natin, susuportahan natin. Pag mali, babanatan natin. Yan yun. Oh, hindi naman tayo nami-personal eh. Ah, pero itong si Tulfo, balik tayo kay Tulfo. Bakit nga pala sa akin napunta? Yan ang estratehiya ni Tulfo. Sa kanya, saka tingin ko ayaw niyang kalabanin ang administrasyon ni Marcos kasi iniisip niya baka dumating ang panahon sa 2028. Ano? Kapag talagang hindi na isulong ang tiyatsa, ibig sabihin hindi mababago ang porma ng gobyerno, talagang presidensyal. Pagka presidensyal at hindi nag-pick si Romualdez, ibig sabihin 2028 na, wala, bagsak talaga si Romualdez. Ngayon kasi 0.5 lang si Romualdez, hindi nga nagwa 1% eh. Oh. So ngayon, kapag 2028 na, tapos si Romualdez ganyan pa rin, ang layo. Ang layo. Tapos, ang sistema ng gobyerno hindi na bago kasi hindi nagka-tiyatsa. Kasi kung magkakaroon ng bagong porma ng gobyerno na parliamentary, ayan, ang magiging prime minister diyan si Romualdez yan. Kung magtagumpay sila sa kanilang tiyatsa, wala. Ang pangarap ni Tulfo sa Kanisara, wala yan. Romualdez yan sa 2028. Kung si Tulfo ay kung mababago ang porma ng gobyerno, maging parliamentary. Kasi sa parliamentary, wala nang eleksyon sa presidente. Ang pipili ng prime minister, yung mga yung mga miyembro ng parlamento, ibig sabihin yung mga congressman ngayon, magpapalit lang ng tawag sa congressman, tatawagin na sila members of parliament eh. Oh, parang aso yan, nagbago lang ng color. Nagbago lang ng color eh. O, di ba? Kaya ngayon, pero kapag hindi na bago ang porma ng gobyerno, ibig sabihin presidential pa rin at mag-ieleksyon sa 2028 at si Romualdez ay malayo. Malayo. Nagpupukpukan pa rin talaga. Tulfo, Sara, tapos Lenny. Wala. Ang gagawin niya nila Romualdez at kanila Marcos, magtataya yan kay Tulfo sa tingin ko. Bakit tatayaan nila si Tulfo? Para matalo lang si Sara. Kaya itong si Tulfo, hindi niyan titirahin ng Marcos. Kasi alam niya, pagdating ng panahon, baka manukin siya ng administrasyon. Siya ang gawing pambato sa pagka-presidente. Ganyan yan si Tulfo. Kaya nga si Erwin Tulfo, dikit ng dikit kay Romualdez ngayon sa Kamara, di ba? Ngayon, sabi ni Odilon Reyes, wag naman sanang kumandidato si Tulfo. Wag naman sana yan maging presidente ng Pilipinas. Yun ang problema natin eh. Ang level kasi ng mga butante natin, ganyan pa eh. Kaya nga, education tayo. Educate tayo ng tao. Educate. Paano natin i-educate ang tao? Wag na ang Duterte. Wag na ang Marcos. Wag naman si Tulfo. Marami pa namang matino. Sana ganun. So ganun ang level ng education natin sa tao. Kaya lang, yun na nga eh. Tiyagaan talaga to. Grabing education talaga ang gagawin natin sa tao eh. Para maunawaan nila na ang kailangan natin ay matinong mga leader. Tulungan niyo ako para dumami naman ang mga taong unti-unting namumulat. Alam niyo mga kabunyog, ako mag-aapila sa inyo. Mag-aapila ako sa inyo. Sa 2025, takbo ang bunyog sa party list. Ito yung pangalawang takbo ng bunyog. Nung una, hindi nanalo. Pag hindi nanalo ang bunyog sa 2028 at 2025, matatanggal na po ang bunyog sa party list. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng tumakbo ulit. Ganyan po ang batas. Ang batas sa party list, dalawang magkasunod na hindi ka nanalo, tanggal ka na bilang party list. So, itong 2025 para sa bunyog, make or break ito. Tulungan nyo po ang bunyog. Ako po ang first nominee niyan. Sa tingin nyo naman siguro, kung makapasok tayo sa Kongreso, hindi naman kayo mapapahiya sa ating paninindigan at pinaglalaban. Mga kabunyog. So ngayon pa lang, suportahan nyo. Salamat, Ana de Guzman. Sabi niya, mananalo daw ang bunyog. Ano po ito? Make or break na ito sa bunyog eh. Make or break na ito. Ang totoo, nag-uusap-usap kami nila Colex Suliman ng mga leaders ng bunyog. Sabi ko, ayaw ko na. Ayaw ko nang maging first nominee. Wala, hindi, yan. Mas gusto ko na lang itong mag-vlog eh.
Mas okay na 'to sa akin, nag-e-educate sa tao. Ayaw kong makasama diyan sa Kongreso ang mga buhaya ng Pilipinas. Parang masusuka ako diyan. Kaya lang, sabi nila, hindi attorney, mas maganda makapasok sa Kongreso para dun mo dalhin ang ating mga advocacies. Sabi ko, sige, pero ito na yung last nating tsansa. Ito na yung last nating tsansa. Nung nakaraang eleksyon, naka 60,000 tayong boto. Ang kailangan nating boto, maka-isang seat man lang, mga 300,000. 300,000. So, mga kabunyog, kung pwede, ayan, sabi ni Faye, laban lang. O, ikakampanya na tayo ni Faye dyan sa Hong Kong. O, may 5 votes na tayo kay Canto Tejero. Ito pong ginagawa natin, hindi naman to electioneering. Bakit? Wala pa namang eleksyon. Hindi pa naman tayo kandidato. Ang premature campaigning, yung kandidato ka, tapos hindi pa naman campaign period. Ito ang ibig sabihin ng premature campaigning, ha? Yung maagang pangangampanya, kandidato ka. Hindi pa naman campaign period, nangangampanya ka na. Oh, hindi pwede yon. O, halimbawa, kailan ba ang filing of candidacy? O, di ba? Ang filing of candidacy ay sa sa October. Ngayon, nag-file ka. Di kandidato ka na kasi nag-file ka na sa October. Ay ang kampanya sa ano pa? Sa halimbawa, Marso pa o February, 90 days ang party list. Nangampanya ka na bago pa ang campaign period. Yun ang premature campaigning. Pero ngayon, hindi ito. Hindi pa po ngayon, hindi ka pa dito maano. Okay lang naman yan, magpakilala ka. Wala po yan. Okay. O yan, susuportahan daw tayo ni Noel Roslinda Gumapak. Pero alam nyo si Tulfo nanalo yan dahil sa ano niya, followers, subscribers niya sa social media. 42 million eh. 42 million. Si Toto Kausing nga gustong tumakbong senador. Sabi ko kay Toto Kausing, mag-uusap kami ni Toto Kasi pag-uusapan namin, baka tumakbo siya sa ilalim ng bunyog. Alam niyo po ang bunyog, political party ito. Hindi lang naman to party list Para itong akbayan. Di ba yung akbayan ni Risa Hontiveros, political party din. At the same time, party list. Ang bunyog, political party din. Kaya si Toto, mag-uusap kami, plano niya yatang tumakbong senador, pag-uusapan namin. So kung sakali yan, ang mangyayari niyan, Toto sa Senado, Inso sa Kongreso. Ganyan po ang mangyayari sa laban natin. Sana po suportahan natin ang bunyog. Suportahan natin ang mga matitinong kandidato. Itong si Tulfo, alam ko, malakas talaga ito sa tao kasi siyempre ang isip ng tao, ito ang nakakatulong sa kanila Ito yung isumbong mo kay Tulfo, Rapi Tulfo in action. Pero yun na nga. Mas ang kailangan natin yung mga kandidato na makikipaglaban sa mga makapangyarihan. Yung kayang bumangga kahit presidente ng Pilipinas. Yung kayang bumangga kahit nating presidente ng Pilipinas. Ang malungkot diyan si Tulfo, hindi kaya yan. Hindi kaya yan. Ang kaya ni Tulfo yung mga DNR, yung mga DOLE, PCSO, ayan. Pero pag Marcos, Romualdez, Duterte, Arroyo, ay hindi. Hindi yan kaya ni Tulfo. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Dumarami sana yung viewers natin. 702 na ang nanonood sa atin kahit alas 11 na ng gabi. Ano yan? Tama na daw sa mga trapo. Sana po palakasin natin ang partido ng bunyog Sumali na po kayo sa bunyog. Samahan niyo po ako sa labang ito. Okay. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.